O Diyos amang makapangyarihan, taglay mo'y lahat ng bagay. Papuri ko'y ibinibigay sa magdamag mong patnubay. Nagkaroon ako ng pagkakataong mamulat ang paningin ko, masilayan ang gawa mo. Maghari ka nawa, Ama ko, sa maghapong ito. Sa kalooban at kagustuhan mo ang manguna sa damdamin at isip ko. Huwag sana ako bilang tao na may pagnanasa na maramot sa mundo, kundi ikaw, Ama ko, ang manguna sa pangalan ni Kristo. Amen. Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay muling nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa tanghaling ito. At higit sa lahat, sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos Amang Dakila at sa ating mahal na Apo Kontsing na kinalugdan ng Banal na Espiritu, sa mga alagad, mga kaps, mga tagasunod at pasyente, magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, katotohanan na ang Diyos ay buhay. Higit sa lahat, sa kanyang mga anak na sa kanya ay nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron? Mga kapatid, sa umagang ito, mayroon po tayong bahaginan. Ang aking pong tema na ipinagkaloob ng Diyos Ama ay napakababaw o simple lamang. Subalit sa kanyang kababawan, ito po'y nakapagdudulot ng iba yung galak sa kalooban ng ating Diyos Amang Dakila. Mga kapatid, tayong lahat ay anak ng Diyos na mayroon tayo dapat na ipagpasalamat sa Kanya. Subalit, ano-ano nga ba ang higit na dapat nating ipagpasalamat sa ating Diyos Amang Dakila na gayoy sa tuwinay kumikilos sa ating buhay? Amen po ba? Ang tema po, ano-ano nga po ba ang higit natin dapat na ipagpasalamat sa ating Diyos Amang Dakila? Mga kapatid, ang una po nating magbabahagi na isang kapatid ay kanya pong ipagkakaloob sa atin o ibabahagi sa pamamagitan ng isang awit. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid, pilar mananghaya ng paligid. Salamat po, Ama, at muli po ako po muli mong pinatindig sa harapan upang mag-alay ng awitin. At nawa po ang awiting ito ay mapagnilayan natin. Ano nga po ba ang marapat nating pasalamatan sa ating Ama? Subalit, lahat po, wala pong hindi dapat ipasalamat sa ating Ama. Ano man ang ating nakamtan, kabiguan man yan, katagumpayan man yan, dapat natin siyang pasalamatan. Amen po ba? Muli ko pong sasambitin na wag niyo pong kaming pagmasdan bilang katauhan sa tuwing kami tumitindig sa harapan, kundi namnamin niyo po ang bawat awitin na aming iniaalay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri.
dahil sa iyong kabutihang aking nakamta. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi napibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Kapuri-puri ka, Ama. Kahanga-hanga ka. Kapanapanabik ang bawat araw na ikaw ay maramdaman. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamta. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi naliligaw. Ang buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi na bibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang nagbigay. Salamat po. Marahil itatanong nyo, ano ba ang tagumpay na aking nakamtan o kaming mga naririto'ng nagbabata sa bawat araw? Ang pinaka tagumpay na hinahanap ng isang nilalang ay ang makapiling ang Diyos na buhay. Yan po ang Espiritong Banal na sa bawat araw tayo ay kanyang inaakay. Kaya nawa po, mithin natin ang tagumpay ng buhay, walang dilit iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na sa bawat araw, atin po niyang ibinabahagi ang marapat at karapat-dapat sa bawat anang niyang minamahal. Muli po, magandang umaga po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakagandang awit. Alam niyo mga kapatid, ang awiting yan, sa tuwing aking maririnig at kakantahin ng ating kapatid na Pilar, pinagninilayan ko po sa una kong buhay. At ngayon nga po,
Sa tuwing marinig ko ang awiting yan, ako po lumuluha. Sapagkat bakit po? Napakagandang awitin. Nakaawit ka na sa Panginoon, nakapagpasalamat ka. Katotohanan po mga kapatid, na ang Diyos ay buhay. Ang inyo pong kapatid, bago tinanggap po ang bilang isang facilitator sa umagang ito, matagal po akong nagnilay. Kung ano po ang higit na karapat-dapat na maging tema. Katotohanan kapatid, ang plano ng tao ay hindi plano ng Diyos. Sapagkat malayong malayo po sa aking temang nakagaya na ngayon po ay naiba. At katunayan nga po, ang unang pambungad natin na nagbahagi sa pamamagitan ng awit ay tungkol po sa pasasalamat. Kaya mahal na kapatid, maraming salamat po. Ang awitin pong yaan ay napakatagal ko na pong minimiting matutunan. Subalit, kakapraso po ang naging alam ko at natutunan. Ang katagang salamat po, Ama. Salamat sa buhay ko ngayon. Yun lamang po. At may pumapasok po sa aking kaisipan, anak, huwag mo nang pag-aralan pa, isabuhay mo at kaya mo yan. Kaya ako pitaus-puso nagpapasalamat sa ating mahal na po kunsing na kinulugdan ng banal na Espiritu. Maraming salamat po. Ang susunod po nating magbabahagi, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Danilo. Ano ba apelido nito? Danilo Mangulabnan. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Masurpresa ang Diyos. At ako po ay nananahimik po doon at pinagninilayan ko kung yung pong tema, pasasalamat, na hindi ko po akalain na ako po pala yung susunod na magbabahagi. Pasensya na po, medyo minamalat po ako. Pasasalamat. Salamat sa Diyos Ama sa pagbibigay ng buhay niya sa ating lahat. Salamat sa Diyos Anak na siyang nagbata ng lahat ng paghihirap upang ang ating mga kasalanan ay mailigtas. At salamat sa Diyos Espiritu Santo sa tanglaw na ibinigay niya sa ating lahat. Walang hanggang pasasalamat siguro po sa bawat isa sa atin ang nag-uumapaw sa ating mga puso. Dahil sa bawat araw ng ating buhay, meron man po tayong mga pagsubok na dumarating kung minsan, subalit ito ay isang kaparaanan lamang kung paano natin malalagpasan o mapagtatagumpayan ang mga pagsubok na ito. Na sa huli, hindi panghihinayang o hindi panunumbat ang ating nararamdaman. Bagkus sa bawat paglagpas natin, sa bawat pagsubok, pasasalamat ang nag-uumapaw sa ating mga puso. Dahil alam po natin, ang lahat po ng mga pagdalisay na ating nararanasan ay hindi ibibigay ng Diyos sa atin kung hindi natin ito mapagtatagumpayan. Amen po ba? Kaya po sa ating lahat, sa mga kapwa ko po mga tagasunod, sa mga pasyente po na sa halos araw-araw ay nagtutungo po dito sa dambanang ito para maibsan ang kanilang nararamdamang karamdaman, huwag po kayong manghinawa
kumapit sa ating Diyos sapagkat siya lamang ang tunay na makapagpapagaling sa ating mga karamdaman. Ang ilan po sa atin, karamdamang pisikal. Ang irang po sa atin, karamdamang espiritual. Subalit, ito man po ay pisikal o espiritual, pag po tayo ay nanalig sa Diyos Ama, Kanya po itong mapapagaling sa ating buhay. Kaya po, sa ating pong lahat na sa araw-araw ay nagtutungo po sa dambanang ito at nakikinig sa mga banal na salita ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apong Conching, nawa po sa bawat pagbalik natin sa ating mga tahanan, pagkagaling po natin sa dambanang ito, kagalakan ang manguna at manguna sa ating mga puso at pasasalamat na sa bawat araw ay ating naririnig ang kanyang mga banal na salita na kung sa iba man po na ating mga kapatid, ang akala po nila puro sharing lang po ang nangyayari sa ating dambana. Subalit, matapos po ang ating bahaginan, naririto na po at ang banal na Espiritu ang siyang nagpapahayag sa atin kung gaano tayo minamahal ng Diyos Ama. Kaya po sa ating lahat, nawa po, wag po tayong manghinawa sa pagtungo sa dambanang ito. Ang ilan man po sa atin ay hindi man po araw-araw na nakakatungo sa dambanang ito. Subalit po, sa bawat araw, manalig po tayo sa Diyos Ama at ang ating pong mga kahilingan, ang ating pong mga nararanasan na pagdalisay ay Kanya pong papawiin. At sa pag-uwi po natin, ito po ay kagalakan at pasasalamat ang ating iuwi sa ating mga tahanan. Gusto ko man pong umawit, subalit po talagang hindi po kaya ng aking boses. Sana po kaya po. Kaya po pasasalamat. Maraming salamat po sa Diyos Ama na sa araw-araw na kahit ako man po, hindi man po ako halos araw-araw na nakapupunta po dito. Subalit po, doon po sa lugar kung saan po ako ay napupunta, alam ko po nandoon po siya. At alam ko po na lagi po siyang nakagabay po sa akin. So, sige po, aawit na po ako sa atin para po makapagpasalamat na rin po sa ating Diyos Ama. Wag niyo pong pakinggan yung pong kung mapausman po ako, basta po yung pong nilalaman ng aking pong awit ating pong maisa puso at maisa buhay. At ito po ay aking inaalay sa ating Diyos Ama. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Pinagmamasdan ko ang langit, nagawa ng iyong mga kamay. Ang buwan
at mga bituin na sa langit iyong inilagan. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kahalangitan. O sino kaya siyang tao na iyong pinagmamasdan? Ginawa mong anghel ang katulad, pinuno mo ng karangalan. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan, sa buong kalangitan. O Diyos kaanganga. Maraming salamat. Maraming salamat, mahal kapatid, sa iyong napakagandang awitin. Ang sabi mo nga, hindi mo kaya, subalit hindi ka, ika nga pinagdamutan ng ating Panginoon Diyos na ibulalas mo iyong awit dahil sapagkat isa ka sa mahal ng Diyos. Amen po ba? Susunod po natin magbabahagi ay isa pong asawa ng Caps. Bagamat di ko po alam ang kanyang pangalan, malugod ko po siyang lalapitan upang tumayo sa ating harapan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko po akalain na ako'y makapagsasalita sa oras na ito. Kaya hindi ko po alam kung anong aking sasabihin. Pero sa oras pong ito, ako'y nagpapasalamat sa Ama dahil kami ay lubusang naririto ngayon at itinuro kung saan kami pupunta. Ako po ay isang asawa ng Caps na si Joe. Kilala naman po siguro niyo silang lahat. Minsan po ako ay nakakakontra sa kanya lalo sa pagpunta rito. Minsan po yung kanyang karamdaman, hindi ko po alam kung anong kanyang nararamdaman. Minsan po pawis na pawis, nanlalata. Pero hindi ko po siya napipigil sa pagpunta rito. Pero ganun pa man, ako po ay nagpapasalamat sa Ama. At siya mula po nung napunta rito, hindi na kami napupunta sa doktor kadalasan. Noong po linggo-linggo, nasa doktor kami.
At malaki ang aming pinagbago sa buhay at pati sa kanya. Ngayon po naman yung aking anak na babae, may sakit siya sa heart. Ang sabi ng doktor nung nakaraang linggo, butas daw po ang kanyang puso. Ang gusto po ay kanya yung kakardio dito. Sabi ko, kung ako lang ang masusunod, ayoko. Sabi ko, dito na lang tayo pumunta sa dambana na to. Sabi ko gano'n. Total, ang tatay mo nandoon naman. Madalas po niya sinasabi, tatay, pagdasal mo ko doon. Sabi niya. Sabi ko, anak, pumunta ka doon. Sabi ko, at baka nandoon ang iyong luna. Sabi ko gano'n. Pero ini-schedule po siya sa pagkakardio. Pero kung ako lang po masusunod, ayoko nga. Pero sa buhay po namin, nakarating po siya rito, naawa ng Diyos. Nandito po siya ngayon at nagsisiyam siya. Sabi niya, nanay, tatapusin ko ang siyam para pagkaano ako yung magpapacheck up. Sabi niya, sa heart center. Sabi ko, sige, sasamahan kita. Sabi ko, gano'n. Kaya po siguro, tinuro na rin sa amin ng Panginoon na dito nga kami pumunta. At nararamdaman namin ang parang dito kami may pag-asa. Kaya po ako nagpapasalamat sa Ama. Maraming salamat po sa Ama sa mga binigay niya sa amin. Bagamat hindi po ako nakaredy na magsalita rito, pero ginawa ko rin po. Maraming pong salamat. At sa muli po, uulit. Wala, kapatid, salamat. Ang sabi mo, wala kang mga sasabi, subalit alalahanin niyo, mahal na mga kapatid, sa sandaling kayo tumayo sa harapang ito, idadatal po ng Ama kung ano ang nararapat na mamutawi ng inyong labi. Kaya maraming salamat po, kapatid. Manalig kayo na ang inyong anak ay walang karamdaman sa puso. Ito'y kaparaanan lang ng Ama upang kayong mag-ina ay mapunta sa dahong ito nakasakasama ng iyong kabiyak ng puso at ng iyong Ama. Maraming salamat po sa inyong pagtungo sa Banal na Dambana at sana po ay tuluyan ang mabuksan ang nakapinig yung mga puso at kaisipan. Maraming salamat po. At ang susunod po nating maghahandog po ng isang awit. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Janine. Gandang umaga po sa lahat. Ako po ay mag-aalay na isang awitin para po sa lahat, lalo-lalo na po sa ating Panginoon. Thank you for teaching me how to love, showing me what the world means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real. For what is not what I've got is more than I've ever hoped for. And a lot of what I hope for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can't stop me from believing that my love will for me true. Thanks to you. Thank you
for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I ever hoped for, and a lot more than what I've hoped for is thanks to you. Oh, there's no mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no far from grace can't stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you, thanks to you, for teaching me how to live, putting things in perspective, showing me how to give and how to take. No mistake, we were put here together, and the pop breakdown. Forgive me, but it's true that I'm making with the love I feel inside. Thanks to you. Salamat po. May kopya po ba? Kuha lang po ng kopya, Wildy. Ito lang po yung nahanda. Ikaw lamang ang pangakong mahalin, sa sumpang sa'yo magpakailan pa man, yakapin mo bawat sandali. Ang buhay kong sumpang sa'yo lamang alay, at mapapawi ang takot sa'kin. Pangako walang hanggan. Ikaw lamang ang pangakong susundin,
tatakbo, sakdal, liwanagan ang daan, yakapin mo bawat sandali, ang buhay kong sumpang sa'yo lamang alay at mapapawi ang takot sa'kin pagkat taglay lakas mong angkin. Ikaw ang siyang pag-ibig ko, asahan mo ang katapatan ko kahit ang puso ko'y nalulumbay, mananatiling ikaw pa rin. Salamat po. Mahal na kapatid, maraming salamat sa napakagandang awitin. Talagang buhay na buhay po ang Diyos sapagkat ang bawat lapitan ko po sa tuwin ay nakahanda. Kaya mahal na kapatid, maraming salamat. Ang susunod ko pong, bagamat ang susunod ay hindi ko po kilala ang pangalan, subalit malugod ko po siyang lalapitan, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid. Magandang umaga po sa lahat. Ang una ko pong gustong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Mula po noong aking pagkabata hanggang ngayon ay gusto pong lubos na ipagpasalamat sa Kanya dahil po hindi niya po ako pinabayaan mula umpisa hanggang ngayon. Lagi niya po akong ginagabayan. Dahil po sa hindi po nakakabatid, sa murang edad ko po nung ako po ay magtrabaho sa ibang bansa. Bali, 18 lang po ako noon. Na kahit po hindi ko pinangarap na makapag-abroad, pero pinagkaloob po sa akin ng Ama na makapagtrabaho po ako para makatulong sa aking pamilya. Kaya lubos po ako nagpapasalamat na sa murang edad ko po nung mga panahong iyon, hindi niya po ako pinabayaan. At sa mga nangyari po sa buhay ko, na habang po ako'y nasa ibang bansa na yun nga po, marami pong pagsubok, at mga karamdamang dinanas ko. Pero talaga pong lubos-lubos po ako nagpapasalamat, nagpupuri sa ating Panginoon. Hindi niya po ako pinabayaan. Kaya maraming salamat po, Ama, sa kabutihan mo po at pagmamahal sa buhay ko, sa aming lahat po, sa aming pamilya. Sa nanay ko po na lagi nakagabay sa akin, sa aking pong mga kapatid. Maraming salamat po at sa ating pong mahal na po kunting na kinalagdan ng banal na espiritu.
Dahil po mula po nung nadakaw po ako dito sa banal na dambana ay lalo pong nagliliwanag at nakilala ko po ang ating Panginoon. Kasi po, kung minsan po talaga, minsan nakakalimot tayo sa Kanya. Dahil po sa kabalahan po sa trabaho, minsan po talagang hindi ko na po nakukuha magsimba noon. Nung pong, lalo na nga po nitong huli, dahil po sa trabahong nagampanan ko po, hanggang nga po sa nagkaroon ako hanggang nga po na-stroke ako nung pong nakaraang February. Nauwi nga po ako para patuloy pong sa kagalingan ng ating Panginoon. Buhat po nung naparito po ako, talaga pong kagalakan po ang aking naramdaman. Tuwing papapag po ako dito araw-araw, talaga pong nagalak po ang puso ko. Kung makikita man niyo po akong umiiyak, halos po minsan araw-araw, halos po lumuluha ako dahil po yun sa kagalakan, hindi po sa lungkot. Talaga pong, dahil po, yun nga po, araw-araw nakakasama ko na po yung aking pamilya at nararamdaman ko po yung mga pagmamahal nila, higit pong nararamdaman ngayon. Yun po. Kaya talaga pong lubos po ako nagpapasalamat talaga sa ating Panginoon. Pasensya na po kayo talaga. Dahil po sa kagalakan po talaga. Maraming salamat po. Napakarami po kung dapat talagang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil po sa higit po nga po sa kagalingan niya po pinagkakaloob sa akin sa araw-araw. Sa bawat araw po nakakaramdam po ako ng kagalingan sa loob ng dambana. Ito, sa tuwing papasok po ako dito ay talaga pong kagalakan na akin nararamdaman. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa iyong pagbabahagi. Mahal na kapatid, marahil ang naging kaganapan sa buhay mo ay kaparaanan ng ating Diyos sa mandakila. Sa kabila ng iyong kalagayan, tinawag ka at hinirang bilang kanyang tagasunod. Kaya kapatid, magpakatatag, huwag kang matitinag. Magpakasipag ka sa gawain para sa ating Panginoon. Yamang alam mong hindi masasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Sa iyong pagpapagal, tatamuhin mo ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay dadako naman po tayo sa isang alagad. Mga inaantok na po ba kayo? Susunod po tatawagin, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Berhel Pusmumante. Papuri at pasasalamat po, makapangyarihan at dakilang Ama, sa muli kalooban mo po na ako'y tumindig sa banal na dako mo upang ipagsigawan ang mga kabutihan at kadakilaang ginampanan mo sa buhay ko. Pangunahan at pagharian mo po ako ng iyong Espiritu upang maisiwalat ko po ang ayon sa kalooban mo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po muna natin ang ating mga katabi ng kapatid. Magandang umaga. Salamat sa Diyos. Buhay ka pa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakaganda pong tema, paksa at pagninilay ang ipinagkaloob po sa atin ng ating mahal na kapatid na Lando. Ano-ano nga po ba yung mga dapat nating ipagpuri at ipagpasalamat sa ating Panginoon? Kung ating pong iisa-isahin ang mga dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon, tunay nga pong walang hanggan, walang humpay, at walang katapusan. Amen po ba?
ang lahat po ng ating nakakamtan sa bawat araw, kung ano po ang taglay natin sa kasalukuyan, kung ano man ang ating tinatamasa sa ating mga buhay, hindi sa iyo yan, hindi sa akin yan, hindi sa kapwa mo yan, yan po ay bigay ng Diyos para sa iyo. At dahil bigay ng Diyos iyan para sa iyo, kung ikaw na anak niya na kumikilala at may utang na loob sa Kanya, isa lang po ang dapat sabihin mo, salamat sa iyo, Panginoon ko at Diyos ko. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Base po sa ating mga nababalitaan sa ating kapaligiran, kapag nagbukas po tayo ng telebisyon, inilipat po natin sa mga channel at ang napatapatan po natin ay ang mga nagbabagang balita. Kagad po ang bubungad kapag pinindot natin ang ating telebisyon, ang masasamang balita, ang mapapangit na balita na magdudulot po sa atin ng lumbay, takot, pangamba at pag-aalala. Subalit mga kapatid, sa katotohanan lamang po, sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan sa ating mga buhay, nandyan po ang Diyos na hindi tayo pinababayaan. Opo, sasabihin ng tao, napakaraming problema, napakaraming pagsubok at dagok sa buhay. Subalit, bakit hanggang ngayon po, buhay pa rin tayo? Bakit sa kabila po ng ating mga problemang pinagdaraanan, nakakatulog tayo at lumilipas ang buong magdamag, bigla na lang mamumulat ang ating mga mata. Taglay natin ang buhay at hininga na mula sa Kanyang kapangyarihan. Isang patotoo po na ang ating Diyos ay buhay, na pagmulat ng ating mga mata, dapat natin siyang pasalamatan. Amen po ba? Alam niyo po mga kapatid, kapag natulog daw po tayo ng puno ng problema, at pag gumising tayo, problema pa rin ang nauna sa ating isip at diwa. Hindi po masusolusyonan ang mga problemang yan. Subukan nyo lang po, kapag natulog ka ng may problema, at namulat ang iyong mata at pinurit pinasalamatan mo ang Ama, hiningi mo ang gabay at patnubay niya, ibibigay niya ang daan at kaparaanan upang mahulagpusan ang pinagdaraanan sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Di masarap ang mabuhay. Dapat mamatay na. Sana matapos na ang paghihirap na to. Mga kapatid, kung di po tayo lalaban, paano tayong magtatagumpay? Sa kabila ng lahat ng yan, dapat po'y pasalamatan natin ang ating Panginoon. Opo, sa oras na ito may mga taong naririto, ang naging dahilan ay karamdaman. Pasalamatan mo ang Diyos. Dahil kung hindi ka nagkaroon ng karamdaman, hindi ka natungo sa banal na dambanang ito. At nang dahil sa karamdamang iyan, natuto mong pasalamatan ng Diyos, dapat ngang magpasalamat ka. Dahil sa karamdamang iyan, kahit na sandaling oras, ito ang maging daan upang maramdaman mo ang Kanyang pagmamahal. Amen po ba? Opo, nakatungo ka sa lugar na ito. Gulong-gulo ang isip mo at batbat ng mga problema at pasakit ang buhay mo. Pasalamatan po natin ang Diyos. Dahil sa lahat ng iyan, diyan po natin makikita ang malayang pagkilos niya sa ating mga buhay. Sapagkat ang ating pong Panginoon, kailan may di tayo pinabayaan, kailan may di tayo pababayaan, maging tapat lamang po tayo na sa Kanya'y magtiwala at manampalatayang lubusan. Sa akin pong personal na buhay, maaring magsabi po ang ilan, bakit naman niya pagpapasalamat yun? Ganyan lang pala yung buhay niya. Simpleng buhay, wala naman pala silang kayamanan, wala naman pala siyang hanap buhay, wala naman pala siyang pinagtapusan. Anong dapat niyang ipagpasalamat sa buhay niya? Mga kapatid, isa sa dapat kong ipagpasalamat sa ating Panginoon, ang ako po ay pinili at tinawag niya sa lugar na ito upang madama ang Kanyang banal na Espiritu, maramdaman ko ang pag-ibig niyang totoo at makilala ko ang kadakilaan niya sa buhay ko. Opo, hindi ko natupad ang pangarap kong maging isang pari.
Hindi ko natupad ang pangarap ko na suungin ng buhay na sa palagay ko noon yun ang magbibigay sa akin ng kagalakan. Subalit salamat sa Diyos, hindi ako naging pari. Dahil kung naging pari ako, di ko po nakita ang magaganda at gwapong mukha nyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit salamat sa Diyos, payak man ang aking buhay, subalit buksan niyo po ang aking puso at kalooban. Nag-uumapaw ang aking kagalakan. Sapagkat sa dako pong ito, isang biyaya ng Diyos na malinaw, na buong pusong inaalay sa tao, na kung tatanggapin niyo po mga kapatid, pagbaba niyo pa lamang ng sasakyan niyo, at tumungo na ang mga paa niyo sa dakong ito, mararamdaman niyo na pong sinasalubong na kayo ng pagmamahal ng Diyos. Mararamdaman nyo na po sinasalubong na kayo ng kanyang grasya at biyaya. At kung ikaw na anak na hindi manhid, hindi bingi at di patay, kundi malakas ang pandama sa kanyang kapangyarihan, pagtuntong ng mga paa mo sa dakong banal, masasabi mo, salamat Diyos ko, buhay pa ako. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tingnan nyo po yung mga katabi nyo. Tingnan nyo po. Yan, yung mga mukhang yan. Sige po, tingnan nyo po yung mga katabi nyo. Yan pong mga mukhang yan. Dapat pong ipagpasalamat natin sa Diyos. Dahil baka ang katabi mo may malalang sakit. Ikaw simple lang ang sakit. At nakita mong malala ang sakit. Masabi mong, salamat Panginoon. Ito lang pala ang sa akin. Pinoproblema mo ang utang mo 10%. Yung palang katabi mo 50% nakabaon na hanggang leeg. Subalit nang dahil nagtungo ka sa dakong ito, sabi mo, salamat Panginoon ko, isang araw makakabayad din ako. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pinoproblema mo, wala kang asukal sa bahay. Nagpunta ka sa dakong ito, nakaagaw ka ng candy. Sawa-sawa ka sa asukal. Pagpunta mo dito, kulang ang iyong bigas. Dahil nanalangin ka ng matapat, yung palang kapitbahay mo nagpabayo, binigyan ka 5 kilo. Pagtuntong mo sa dakong ito, tinalikuran mo ang bahay nyo. Puro nag-aaway ang mga pamilya mo. Dahil nanalangin ka ng tapat sa ating Panginoon, kumilos ang kapangyarihan niya, nagmahalan at nagbati sila. Mga kapatid, sa dakong ito, punong-puno, siksik, liglig, umaapaw ang biyaya ng Diyos. Matuto lang po tayong magpasalamat. Ang tao daw pong mapagpasalamat hindi nauubusan at di nawawalan. Ang tao daw pong di marunong magpasalamat, lumilipad ang biyaya. Kaya mga kapatid, bungi ka man, maitim ka man, pangu ka man, pasalamatan mo ang Diyos dahil binuhay ka niya at mahal ka niya. Nung bata po ako, sabi ng mga kalaro ko, kuntil-butil, kuntil-butil. Dahil po may kuntil ako. Noon sabi ko, Panginoon, kasi po wala pa po akong tagyawat, no, medyo pogi po ako ng mga panahon na yon. Sabi ko po, Panginoon, ba't naman nalagan ako ng kuntil na ganito? Ito tuloy nakikita ng mga kaaway ko. Alam niyo mga kapatid, nung nagtungo ako sa dakong ito, pinasalamatan ko ang Diyos. Bakit po? Kayo mahal kayo ng Diyos. Kumpleto tenga nyo. Sa akin sobra-sobra pagmamahal ng Diyos, may kuntil pa ako. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, ito lang po sasabihin ko sa inyo, isang pinakadakilang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos, may isang apo kontsing na sa atin kanyang inihain. Isang apo kontsing na nagiging daluyan ng kapangyarihan at kahiwagaan ng Ama, na kung magtitiwala at maniniwala ka, lumbay ng puso mo'y mapaparam, karamdaman mo'y maiibsan, kagulumihanan mo'y matatanglawan, ang Diyos na buhay, mararamdaman mo sa iyong buhay. Amen po ba? Kaya po, wag po kayo mawawala ng pag-asa. Pasalamatan po natin ng Diyos kahit anong pinagdaraanan natin, mga kapatid, kasimple lang. Ba't pag binigay ka ng kapwa mo ng candy, sabi mo salamat. Pag pinautang ka, may tubo, salamat. Pagka pinagwalis ka, sasabihin mo salamat. Bakit ang Diyos po, karaming ginagawa sa atin, di nyo man lang masabing salamat. Salamat. Simple lang po. Pag natulog ka sa gabi, Panginoon, salamat. Pinupuri po kita. Sa umaga, salamat. Puro pasasalamat, sapagkat lagi po nating tatandaan, kung wala ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa ating mga buhay,
Ano man ang gawin mo, wala kang magagawa. Magtrabaho man ang mga anak mo sa ibang bansa, kung di dahil sa kagustuhan ng Diyos, hindi sila yayaman at di sila uunlad. Mag-aral ka man na mag-aral, magtrabaho ka man nagtrabaho, kung di gusto ng Diyos, hindi ka magtatagumpay. Inumin mo man ang lahat ng gamot, kung di gusto ng Diyos, di ka gagaling. Kaya kung gumaling ka, guminhawa ka, yumaman ka, at naging masaya ka, yun ay dahil sa Diyos. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin siya. At lagi ko pong sinasabi sa inyo, tingnan po natin ang krus, ang krusipiho. 2 letra ang mababanaag sa krus at sa kanyang katawan. Ang krus ay kumakatawan sa letrang T. At ang katawan ng ating Panginoon ay kumakatawan sa letrang Y. Sa salita ng tao, TY. Thank you. Thank you, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala. Pagsubok man at dagok sa buhay, nang dahil sa pinagdaanan, nakita ko ang malayang pagkilos mo sa aming mga buhay. Tatapusin ko po ang aking pagbabahagi sa isang salay-sayin. Ang bawat isa po sa atin ay tinatawag na Kristiyano. Ano po ang English ng Kristiyano? Christian. Ngayon po ang salitang Christian, buuin po natin ang salitang ugat. Ano pong mabubuo natin? Christ. At pag sinabi natin Christian, tinanggal natin o binuo ang salitang Christ, ang natira ay Ian. I-A-N. Mga kapatid, kung wala po si Kristo sa ating mga buhay, kung wala ang Diyos sa ating mga buhay, kung wala si Christ sa ating mga buhay, I am nothing. Kung wala ang Diyos sa iyo, kung wala ang Diyos sa akin, kung wala ang Diyos sa ating lahat, I am nothing. Wala kang magagawa, wala akong magagawa. Kaya ka may nagawa, kaya ka gumanda, kaya ka pumogi, kaya ka sumaya, kaya't kasama mo ang pamilya mo. Dahil sa Diyos. Salamat sa Diyos, purihin ng Diyos. Salamat sa inyong lahat mga kapatid, naway sama-sama nating pasalamatan ng Diyos sa araw na hinandog niya sa bawat isa. Maganda umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Halinawa po sa mga pasyente, sa mga tagasunod, ay naging inspirasyon niyo po ang mga narinig niyo sa ating kapatid na Berhel. At harinawa po ay magsilbing karagdagan sa buhay pananampalataya ng bawat isa. Katotohanan po ang sinabi ng ating kapatid na anuman ang dumatal sa ating buhay dapat nating pasalamatan. Maging ito man po ay sa ika nga po nagkaroon tayo ng karamdaman. Pasalamatan po natin sapagkat hindi po natin makukuha sa ating Panginoon kung tayo gano'n nakatatag. Kaya, pagsubok man, pagdadalisay, dapat pasalamatan. At harinawa po sa mga tagasunod at pasyente ay mayroong pong aral na tutunan sa ating kapatid na Berhel. Ang susunod po nating magbabahagi, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa isang alagad na isa po sa hinugutan ko ng lakas sa pananampalataya. Sa tuwin ay nasasabi ko po na sa Kanya po ako humuhugot ng lakas sa pananampalataya. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay, ang ating kapatid na Bet Chico. Muli po aming dakilang Ama, papurit pasasalamat sa iyo sa araw na ito. Sa tuwin ay hindi ako magsasawang banggitin ko sa inyo sapagkat batid ko na kayo ay kapiling namin sa mga oras na ito, kaya muli uulitin ko na nawa ang bawat anak na inakay mo na makarating sa banal na lugar na ito, batid ninyo ang laman ng kanilang puso't kaisipan, batid ninyo ang kanilang mga karaingan, batid ninyo Ama kung ano ang nilalaman ng kanilang puso na dapat idulog sa iyo, kaya't samot dalangin ko Ama, pagbigyan mo sila, pauwiin mo sila na puspos ng kagalakan ng kanilang puso't kalooban. Amen. Halos nabanggit na po ng lahat ng tumindig dito yung walang hanggang pasasalamat na binabalik nila sa Panginoon. Babanggitin ko na lang po yung mga hindi nabanggit. Sa sarili ko pong buhay,
nagpapasalamat ako at naakay ako sa banal na lugar na ito. Sapagkat kung hindi po ako naakay at dumating ang takda na kuhanin na ng Ama ang aking buhay, malamang na malamang po, doon po ako pupunta sa kabila. Dahil po sa dati kong buhay, yung mga ginawa ko na naramdaman ko, naliwanagan ng kaisipan ko na akala ko'y ang galing-galing ko, subalit yung palang mga gawa ko ay taliwas palang lahat sa kalooban ng Ama. Kaya't nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Kanya sa pag-aakay na ginawa niya sa akin. Hinanap niya ako sa kaguluhan ng mundo, sa karamihan ng tao. Naramdaman ko ang pagmamahal niya sapagkat pilit niya akong hinanap. Kaunting balik-tanaw lang po kung paano po ako inakay ng Panginoon. Batid po kasi ng Panginoon ang katigasan ng puso't kalooban ko. Kaya lahat po ng kaparaanan ay ginawa niya sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching upang ako ay maakay niya sa banal na lugar na ito. Talaga pong puspusan ang pag-aakay na ginawa sa akin ng Panginoon. Kaya pala, mahal na mahal pala niya ako. Sapagkat kung hindi niya ako mahal, pinabayaan na lang sana niya ako na mapunta ang kaluluwa ko saan man ako mapunta. Nung pong mga unang araw na ako'y nandirito, mayroon na rin pong mga alagad na nagbebendisyon. Kung magkamisan, ako'y pumipila din sa kanila na katulad ng ginagawa ninyo. Subalit, sadyang mahal ako ng Panginoon. Kahit po ako'y nagpabendisyon na, iuutos po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, uutusan po niya si Cecilia, na laging nakasubaybay sa kanya, uutusan po siya na hanapin ako. Pinapahanap pa po ako ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching upang makalapit ako sa kanya, bendisyonan niya ako at bigyan ako ng mga aral na talagang makapagbabago sa aking puso at kaisipan upang patuloy ko po siyang hanapin. May mga pagkakataon pa po na talagang espesyal ang ginawa niyang paghahanap sa akin na nasa paghahayo po kami sa lugar ng Malolos. May hawak po ang rebulto ng garland ng sampagita. Hindi lang po kwintas, garland po, yung talagang malago, makapal. Meron po kaming kapatid na ginamit ng banal na Espiritu upang hanapin ako. Kung malawak yung lugar at maraming tao, hinanap po niya akong mabuti. At nang makita po niya ako sa isang table, kasi po ng mga panahon na yun, wala pa akong mga kabanding. Kasi bago-bago lang akong napupunta sa gawain ito. Kaya wala pa akong kabanding sa mga alagad, sa mga tagasunod. Nilapitan po ako nung alagad na ginamit ng Panginoon na yun. At ang sabi po sa akin, nandirito ka lang pala. Kanina ka pa ipinahahanap sa akin. May atas po sa kanya eh. Ganun po kasi mangusap ang Panginoon eh. Hindi naman diretsong sasabihin sa iyo eh. Tanungin ko kayo ba, diretso bang nagsalita ang Panginoon sa inyo? Hindi po ba't nilalagay sa kaisipan natin na parang nangungusap siya at sa maraming pagkakataon gumagamit siya ng kapwa natin tao na ang kanyang espiritu'y lumulukob sa tao sapagkat uulitin ko ito, hindi siya mangungusap sa hayop, hindi siya mangungusap sa halaman, hindi siya mangungusap sa puno, kundi ang gagamitin niya ay kapwa-tao upang ang mensaheng mula sa kanya ay maiparating sa iyo sa pamamagitan ng taong yaon. So lumapit po siya sa akin at ibinigay po sa akin yung garland ng sampagita. Kaya nag-uumapaw po ang kalooban ko na ganun pala ako kamahal at ka-espesyal sa Panginoon. Sapagkat kaisa-isang garland, pinakuha dun sa kapatid kong alagad na yon at ipinaalay sa akin. Napakarami pong magagandang alalahanin na ginawa sa akin ng Ama upang ako ay maakay. Sapagkat, sabi ko nga po sa isa kong pahayag, talagang sa dating buhay po, karumal-dumal po talaga ang pag-uugali ko. Ilang tao na po yung nagalit sa akin. Alam ko po yun. Maraming nagalit sa akin na kung hindi po nila alam yung lugar na pinuntahan ko, maaaring yung galit na yon nakatanim pa rin sa puso't kaisipan nila. Subalit yung ibang nagalit sa akin, na nakitang ako'y nandirito na, nawala na yung galit nila sapagkat batid nila na ako pala ay inakay ng Diyos at ako pala ay nagbalik loob sa ating Panginoon.
Siguro po, ano po yung number one ikinagalit nila sa akin. Como nga po ako, nasa administration, binigyan po ako ng talagang karapatan na humawak ng mga tao, at ang sino mang tao na lumabag sa patakaran ng eskwelahan, ipako-conference po sa akin, at kung ano man po yung pasiya ng itaas, sasabihin sa akin para sabihin ko naman dun sa tao. Kaya pag sinabi ko, nung pong first time ako na ma-assign sa gampaning ibinigay sa akin, first month pa lang po, 3 taong agad ang siniba ko. Ginamit po ako, kasi po yung mga madre, hindi naman sila mismo haharap sa tao eh. Gagamit po sila ng ibang tao para yung nasa kaisipan at kalooban nila, masabi nila. Kaya yung tao, hindi sa kanila nagagalit. Sa akin po nagagalit. First month pa lang po, unang buwan pa lang ng paglilingkod ko bilang Director for Administration, 3 tao po lahat ang sinibak. May mga pamilya po yan. So, sinibak sila, sa palagay ninyo, ano magiging damdamin nila sa akin? Kahit na mali sila, yung pagngingit-ngit, nandito pa rin sa akin. Salamat sa Ama. Ang kontra ko po as director is 6 years. Pero 2 taon, nanawagan na sa akin ng Panginoon. Kinatok na niya ang puso ko at sinabi niya sa akin na sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sapat na yan, sukat na, tama na, malabis ka na, ako naman ang paglingkuran mo. Kaya yun po yung naging kaparaanan para ako'y makarating dito. 2 taong ko pa lang po sa posisyong binigay sa akin, nag-goodbye na po ako sa madre. Kaya po pala, ibinigay sa akin ng Panginoon ng ganong kaisipan, ang dami pang pagkakasalang gagampanan ako na alam ko namang ginagamit lang ang pagkatao ko. Sa kaayawan nilang sila masira sa tao, ako yung ginagamit. So kumbaga, ako yung pain doon sa mga ginagawa nila. Patawad pero alam ko naman, wala namang RBM na makakarinig sa akin. Kaya malakas ang kalooban ko dahil totoo lang naman yung sinasabi ko. Kung hindi po naganap sa buhay ko yun, siguro po, lugmok na ako sa pagkakasala at parami ng parami yung taong hindi lang po galit, namumuhi sa akin. Kasi imagine mo, sisibakin mo, ilan ang anak nung sinibak mo pagkatapos wala silang trabaho. Hindi po kasi dapat yung sibak-sibak na yan eh. Sa mga organisasyon lang po yan, pero sa Panginoon walang sibak. Sa Panginoon, pilit kanyang itutumpak. Pilit kanyang aakayin na pagtanto ko pong lahat yan nang ako po ay mapunta dito. So salamat sa Ama. Kung hindi po siguro at ako'y inabutan ng aking kamatayan 100%, tahasan ko sasabihin, impyerno pupuntahan ko. Kaya salamat sa Ama, habang may panahon, ako'y naakay pa niya. Pangalawa, pinagaan ng Panginoon, salamat sa Kanya, ang pananaw ko sa buhay. Sapagkat sa dati kong buhay, kamukha din po ako ng marami sa inyo na pagka may problema, masyadong siniseryoso. Na para bang katapusan na ng mundo. Na hindi kakain, hindi makatulog, laging mainit ang ulo, humahanap ng away, humahanap ng kagalit, dahil nga po sa hindi tamang pagmamanage ng problema sa buhay. Alam niyo po, sa kaparaanan ng banal na Espiritu, great teacher po siya. Wala po tayong hindi alam na hindi niya ituturo. Ang Panginoong Hesukristo, nagturo sa akin para ma-manage ko yung stress ko. Napakagaling pala niya sa stress management. Yan po ang mahirap na i-manage sa atin hindi po ba? Kaya yung iba sa atin may mga karamdaman, hindi naman yan sanhi ng mga mikrobyong pumasok sa katawan ninyo eh. Karamihan po ng karamdaman ng tao nagsisimula sa sobrang pag-iisip. Amen po ba? Nagsisimula sa sobrang stress. Pagka sobrang stress natin, sabi nga po ng banal na Espiritu, humihina ang ating immune system. At sa paghina ng immune system na yan, madali tayong pasukan ng karamdaman. Salamat sa Ama. Tinuruan niya ako kung paano mag-manage ng stress. Hindi pala dapat siniseryoso. Hindi pala dapat itinatanim sa puso. Hindi pala dapat itinatanim sa ulo, kaya po ako laging may migraine eh. Kasi nga po sa sobrang stress, masyado ko iniintindi, kaya pala ako may migraine. Ang sabi ng Panginoon, anak, wala kang magagawa. Sasakit ang ulo mo, sasakit ang puso mo, magkakasakit ka sa puso. Ang tamang pagmamanage ng stress,
paubaya mo sa akin. Ako ang magtuturo sa iyo kung paano mo i-manage ang stress mo. Sapagkat ikaw bilang tao, wala kang magagawa. Subalit ako bilang stress manager mo, ako ay maraming magagawa sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi niya, hindi ba ang turo ko sa inyo? Pag may stress kayo, pag may problema kayo, push nyo lang ito. Hindi push na ilalayo mo sa iyo, kundi ang sabi ko sa inyo, i-push mo ito, pray until something happens. Yun po ang ibig sabihin ng push. P stands for pray, U stands for until, pray, until, S for something, and H for happen. Push your problem. Push your stress, meaning pray until something happens. Ganyan po mga kapatid ang gawin natin. Huwag po nating akayin yung mga problema natin. Huwag po nating akayin yung mga sitwasyon na magbibigay sa atin ng stress. Kundi ang turo ng Panginoon, be still. Relax ka lang. Ako ang kikilo sa buhay mo. Push mo yan. Pray until something happens. Magandang umaga po at maraming salamat. Tita Beth, maraming salamat po ulit sa napakagandang bahagi. Mga kapatid, marahil napapansin ninyo sa tuwing pong ako yung magpapasilitator, sa tuwing na binabanggit ko po na isa sa mga alagad ang hinuhugutan ko ng lakas sa pamamagitan ng ating Tita Beth. Katotohanan po ang aking tinuturan sa inyo. Mula po nung ako'y madako sa dakong ito, gustong-gusto ko po siya tumatayo sa harapan upang makinig ng kanyang mga nga po sa kanyang pagbabahagi. At ang hangad ko rin po ngayon sa inyo, mga tagasunod, mga pasyente, hindi ko naman po nilalahat. Halinawa po sa tuwing magbabahagi ang ating Tita Beth, pakanamnamin niyo po at ang inyong pong kalooban, madadaman niyo po na ito'y gagaan kung meron man pong kabaigatan. Ganyan-ganyan po ang naganap sa aking buhay. Sa hindi po nakakaalam, talagang nga po, ang nakaraang kong buhay po, talagang nga po masasabing, po nga po responsableng magulang, sapagkat ang pinakasimbahan ko po nga noon sa Bungan. Nung makilala ko nga po ang Diyos na buhay sa dakong ito at sa mga alagad na mga hinuhugutan ko ng lakas, katulad po ni Tita Beth. Si Tita Beth po, napakatatag na trabaho ang kanyang iniwanan. Gasino pa po kaya ako? Samantalang ang iiwanan ko lang po ang bisyo, sabong, sugal at saka panigarilyo. Ba't di ko po maiiwanan yon? At ang pinaghuhugutan ko po ng lakas ngayon sa pananampalataya ay isa po si Tita Beth sa mga alagad at marami pa po mga alagad. Ako po ito puso nagpapasalamat sa ating mahal na po konsing sa kinulugdan ng Banal na Espiritu sapagkat nga po kundi sa pamagitan ng ating mahal na po konsing marahil lamang pa rin po ako nasa bungan at sugalan. Kaya ako ito puso nagpapasalamat sa ating Diyos Amang Dakila. Ang susunod ko pong tatawagin, palakpakan po natin ang ating kapatid na isang choir, ang ating kapatid na Marlene. Habang papalapit ang ating kapatid na naatasan, ang hiling ko sa marami subi ng palakpakan. Buhay po ba ang Diyos? Ano po talaga, hindi ko pa ina-expect na matatawag po ako. Ang tema po natin is pagpapasalamat. Hindi po ako mag-share, hahandugan ko lamang po ng isang awitin ang ating Panginoon. Yun po ay pasasalamat para sa Kanya. Para po sa inyong lahat at sa ating Panginoon. Paano kita
mapasasalamatan sa puso mo sa'kin nagbigay. Ngayon lamang ako nagmahal na tunay sa tanang aking buhay. Sapat na ba ang ako ay mangako mananatili ka dito sa aking puso? Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita magpakailan pa man? Salamat, Lord, sa pagbibigay mo sa akin sa panibagong buhay at sa pagbabago ko. Alam niyo po yan, Panginoon. Dahil ako po sa dati kong buhay, wala po akong iniisip. Kung di po pansarili lang, hahanapin ko yung sarili kong kaligayahan. Wala po akong pakialam sa ibang tao kung anong sabihin nila sa akin. Pero po nung napunta ako sa dakong ito, lubos po ang pagpapasalamat ko. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking buhay. Sapat na ba ang ako ay mangako mananatili ka dito sa aking puso? Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita magpakailan pa man? Salamat po, Ama. Maraming salamat po mga kapatid sa napakagandang awitin. Mga kapatid, kung inyo pong nanamnamin ang kanilang mga inaawit ng bawat tumitindig dito at kung ating pong pagninilayan, talaga po napakabuti po ng Panginoon. Sapagkat kung paano ko siyang nadama, ay mahirap pong isalarawan sa inyo. Kasi po, sa mga buhay kong napagdaanan, talagang masasabi ko po na isa po ako sa mahal ng Diyos. Sapagkat, ika nga po mga kapatid, anumang karamdaman ang dumatal sa buhay ko, hindi po ako lumulunok ng anumang uri ng gamot. Sa pamagitan lamang po ng pananalig at pananampalataya ay nagumagaling ang bawat karamdaman na dumatal sa akin. Napakaganda po ng katawan ng iyong abang kapatid at hindi niyo po iisipin na may karamdaman. Ika nga po kapatid, wag po kayong mga siraan ng loob. Isa pa Diyos niyo po ang anumang inyong nararamdaman sa inyong pangatawan. Siya lamang po ang magsisilbing makapagpapagaling sapagkat ang Diyos na buhay, ang doktor ng mga doktor ng may mga karamdaman. Kaya mga kapatid, magpuri kayo't magpasalamat sa tuwina sa ating Diyos amang dakila na may gawa ng lahat at
at siya po ang tanging sandigan lamang, wala na pong iba. At ang susunod ko pong tatawagin, mga kapatid, bagamat ika nga po, natawagan ko po ang ating kapatid na Tita Beth. Ang Tita Beth ko po, ang ating pong Tita Beth ay nagsilbing gabay, kumbaga sa isang hagdan. At mayroon din po tinatawag para po sa akin, pagdating po sa kaduluhan ng gabay, mayroon po tayong aabutan ng landing na isa ko pa rin pinununtunanan sa pananampalataya. Dilit walang iba, kundi ang ating kapatid na Mami Marisa. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Sapagkat ang Tita Marisa, sa tuwina ay siya po ang laging nasa itaas, kung kaya sinabi ko po siya'y landing. At siya po ang mag-aakay, patuloy na mag-aakay kung saan man po dako o dalhin ang aking mga paa. Maraming salamat. Papuri po sa iyo, Amay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, na patuloy mong pinadadamang yung pagmamahal sa dako mong banal, sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na tuwirang ginamit mo sa aming lahat upang maipahatid namin sa iyo ang parangal at papuri sa bawat araw na kami nabubuhay. Nawa po, Ama, ang bawat anak mong tinawagan mo sa dakong ito ay puspusin niyo po ng inyong espiritu upang maunawa ang ganap nila kung ano ang handog mo, kung paano ang pagmamahal mo, at kung sino ka para pasalamatan ng mga anak mo. Maraming salamat sa iyo, dakilang Ama. Nawa ang bawat anak niyo ay makatanggap sa mga ibinahagi ng mga kapatid ko na ikaw ay Diyos na buhay, na sa bawat araw ay nakagabay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain po ang ating Panginoon. Batid ko po na ang ilan sa inyo'y naiinip na, at kanina pa, panay ang tingin doon, wala pa si Apo. Ipagpaumanhin niyo po, sapagkat may ginampanan po ang ating mahal na Apo. Kaya hindi niyo man po siya nasilayan bilang katauhan, subalit ang Espiritu ng ating Panginoon ay di tayo iniwan sa po ng pagbabahagi ng ating mga kapatid, naway nakadama po tayong lubusan na ang Diyos ay buhay. Amen po ba yun? Napakaganda po ng ibinahagi, tema na ibinigay ng ating kapatid at maging bahagi ng mga kapatid kong nauna, na kung atin pong pagninilayan, pasasalamat na hindi mahirap, sabi nga ni kapatid na Berhel. Pasasalamat na sa tuwid-tuwina ay kailangan natin gawin. Amen po ba yun? Pasasalamat na hindi natin dapat kalimutan habang tayo nabubuhay. At yan po ang kataga na maibabalik po natin sa ating Panginoon. Nasabi nga, iba't ibang paraan ng pasasalamat ng tao. Kapag bilang tao na hindi mo pa alam kung ano ang gusto ng Diyos para sa buhay mo, may salamat sa kapwa mo. Amen po ba yun? Ano po yung mga paraan na ating gawin para tayo minsan salita? Amen po ba yun? Kapag ang ating kapwa po ay nakagawa sa atin ng mabuti, ang paraan ng pasasalamat po natin ay ibalik din po sa kanila ng mabuti. Amen po ba yun? Halimbawa po, binigyan po ako ng regalo ni kapatid. Siyempre po, bukod sa pagtanggap ko ng regalo na yon, sasampitin ko sa kanya, salamat kapatid. Subalit pagkatapos lumipas ang ilang araw, at kapag nagkaroon naman po ng pagkakataon na siya ang bigyan, obligado ka bilang tao na ilalagay sa isip mo na kailangan magbigay ako sapagkat binigyan niya ako noon. Amen po ba yon? Isang paraan pa rin po yun ng pasasalamat. Ang pinagtataka ko lang, huwag po kayo magagalit bakit po kaya yung mga bagay na gayon hindi nawawala sa tao? Amen? Kaagad pagdaka may ibinabalik silang pasasalamat sa kapwa-tao, paano kaya sa Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sa katotohanan lang po, habang nagbabahagi po ang kapatid na Beth,
Ito po, ipinapasok na po sa aking kaisipan, anak, kung paano ang kapatid mo yung push, ibinigay niya ang kaukulan, kung ano yung marapat na gawin ng bawat isa para sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang pinakita sa akin ng ating Panginoon, ano po ang pasasalamat sa English? Thanksgiving, di ba? Thanksgiving. Ibig sabihin, ito po yung gusto ko pong pagnilayan ng lahat, na maging ako rin po, ngayon ko lang po rin nabatid yun eh. Habang nagbabahagi si kapatid na Beth, si kapatid na Berhel, ang mga kapatid kong umawit, iba yung nararamdaman ko, sinasabi ko kay kapatid na Wena, nanlalamig ang mga kamay ko, na sabi nga, gaano kasigurado tayong tao na yung pasasalamat natin sa pamamagitan ng bibig ay narinig ng Diyos. Gaano tayo kasigurado? Di ba? Ang ating Panginoon, siya'y nagmamasid. At hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi sa gawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita po, kung ating pagninilayan, yung Thanksgiving na yan, ang pasasalamat at pagbabalik ng pasasalamat natin sa Diyos is pagbibigay din. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Na ang pasubali nga, anak, hindi ako bababa para hingin sa tao kung ano yung binigay ko. Pamamagitan ng pasasalamat nila sa akin. Sapagkat kailanman hindi ito gagawin ng Diyos. Amen? Kundi tayo po mismo, tao, ang magbibigay ng parangal sa Diyos sapagkat tayo po yung nakadama kung paano siyang kumilos sa ating buhay. Kaya lahat ng kaganapan na nagaganap, lalo na po sa panahon ng Espiritu, anong unang pasasalamatan? Ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo at ang taong ginamit niya. Amen po ba yun? At ngayon po, salamat sa lahat. At nagkita-kita tayo, sabi nga ni kapatid na Berhel, kung siya daw po ay naging pare, hindi po niya makikita ngayon ang mga gwapo at maganda na anak ng Diyos. At ano sabi ni kapatid na Beth? Kung hindi siya mahal ng Diyos, di sinsanin na lugmok na siya sa pagkakasala. Subalit mahal siya ng Diyos. Lahat po tayo mahal ng Panginoon. Subalit alam niyo po ba? Sabi ko nga, Ama, na parang napakahirap gawin. Amen? Sapagkat sabi ng Panginoon, sa tuwi-tuwi na ako'y nakasilay at nagmamasid sa mundo. Subalit ang nakalulumbay, mas madalas na papasalamatan ng tao ang Diyos kapag may nakakamtan siyang biyaya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Amen po ba yun? Totoo po yun. Hindi po magsisinungaling ang Espiritu. Subalit kapag pagsubok na, yung mga bukas magpapasalamat sapagkat alam po nila na yun ay paraan ng pagdalisay na makapagbibigay pa sa kanila ng katatagan. Paano yung hindi bukas? Anong sinasabi sa Diyos? Sasabihin ko sa inyo, alam niyo po kung ano? Bakit ginawa mo ito sa akin? Bakit mo binigay sa akin ito? Sinisisi pa. Nasaan doon ang pasasalamat? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po. Kaya ito po ang napakalalim na pagninilay na maiuwi natin. Wala man ang ating mahal na Apo Kunching bilang ginagamit ng ating Panginoon, kanyang katauhan, subalit ang ating Panginoon ay naririto. Amen po ba yun? Naghahari sa bawat isa. At sa pamamagitan po ng pagninilay na binigay niya, tema na ipinagkaloob ng ating kapatid, doon po ako nagnilay habang napakabilis po nung nagbabahagi si kapatid na Beth. Kapag tinawag na po kasi siya, all ears na talaga ako dyan. Sapagkat sa kalooban ng Ama, kung ipagkakaloob niya, tawagin, at least masususugan po yung kaukulan. Subalit hindi po ito isang pangaral. Sapagkat ito po ay isang karanasan. Na sa unang buhay, hindi ko rin po alam kung paano magpasalamat sa Diyos. Amen po ba yun? Subalit ngayon po, napagtanto ko na sabi ko nga kay Rowena, anak, napakasimple lang pala magpasalamat sa Diyos. Kapag ikaw ay isang lingkod at nagpasalamat ka sa Kanya, kailangan mo magbigay sa kapwa mo. Amen? Sapagkat extension ka ni God eh. Kaya Kanya pinili para gumanap sa Kanya. Amen? Sa madaling salita, kapag ikaw ay ginamit ng Diyos, halimbawa, binigyan ka ng pagpapala, magpapasalamat ka sa Kanya. Sa palagay mo bilang tao, yung binigay niya sa iyo labis para sa pangangailangan mo, anong gagawin mo? Ibibigay, di ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya yun po yung paraan. Nasabi ko nga, makapagbabalik tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon, hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi maring suhulan na kapag ibinigay niya ito sa iyo, ito ibabalik ko sa iyo. Hindi niya yun kailangan eh. Kundi, sa aking pagninilay, kaya may Espiritu Santo na naglalahad ng katotohanan sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching para tayo pong mga napili at binigyan
ng liwanag ng ating Panginoon na siyang dapat gumanap doon sa dapat niyang gawin, gagampanin. Amen po ba yun? Nasabi nga ni Mami Beth, hindi maaari siyang lumukob sa kahoy, hindi rin maaari lumukob sa kung saan na hindi nagsasalita, kundi sa tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga kapatid, ang papuri at pasasalamat ay simpleng salita na may kalakip na gawa. Sapagkat, hindi ko po sinabi sa inyo na tinutupad ko na ito. Nagsusumakit po na makatupad sa ating Panginoon. Sapagkat nakapagnilay po ako sa simple at payak na buhay. Sabi ko nga kay Rowena, anak, napakasimple lang. Kung nanamnamin ng bawat isa ang ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat araw, sigurado may labis eh. Amen? Kapag tapos mo na lahat ng dapat mong gampanin, sigurado may matitira pa sa'yo. At doon sa kalooban na yon, kapag siya ang naghari, hindi mo ito masasabing sa'yo. Amen? Subalit pag bilang pagkatao ka, maaari mong gawin na hindi mo ibigay sa iba sapagkat manghihinayang ka. Kaya kapag may takot ka sa Diyos, na hindi makatupad sa Kanya halimbawa, hindi ka mapakali. Amen? Kundi kung ano yung pinagkaloob niya sa'yo, na alam mong labis sa pangangailangan mo, gagawa ng paraan ng Diyos para maibigay mo din yun sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Alam ko po marami na ang gumagawa sa inyo ng ganito. Kaya, naroon po yung kaukulan na bilang isang lingkod po sa dakong ito, yun po yung nakita ko po na maibabalik ko sa Diyos na papurit pa sa salamat sa Kanya. Na sa payak at na paraan, sa payak na buhay, ay makapagbalik ng papurit pa sa salamat sa pamamagitan ng paggawa. Sapagkat ang ating Panginoon, nalulugod po siya sa lahat ng gumagawa ng mabuti. At nalulugod po siya doon sa mga anak niyang inatasan na tumutupad sa kanya ng tama. At higit sa lahat, nalulugod po siyang magmasid doon sa mga anak niyang inakay na nabuksan at gumawa ng hambing sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Siguro po, hindi po wala pong exemption doon, hindi lang sa mga alagad, kundi maging tayong lahat po. Kanya-kanyang antas man yung pinagkaloob ng ating Panginoon, subalit, ang lahat ng papuri at parangal ay maibabalik natin sa ating Panginoon doon sa kaukulan na maibibigay din natin sa ating kapwa. At ito ay, kaya ko nasasambit ito, may karanasan po kasi ako. Nung panahon po na nag-aaral ang aking anak, na kasalukuyan pa lang po ako na alagad, ilang taon pa lang akong alagad sa dakong ito, second year college pa lang ang anak ko, naroon po yung kaukulan na katanungan ko, sabi ko, paano ako mananahan sa dormitoryo? Samantalang, eto ang anak ko, mag-aaral, sino ang magpapaaral sa kanya? Subalit alam niyo po ba, bukod kay kapatid na Pearl, may ibinigay pong anghel na hindi ko kaano-ano. Nasabi po niya, sabi po ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, anak, ano ang dapat mong alalahanin para sa anak mo? Marami akong paraan upang ipagkaloob sa inyo ang marapat. At sisiguraduhin ko sa iyo na kapag ako ang pinaglingkuran mo bilang Espiritu sa kapangyarihan ng Ama, ibibigay ko sa iyo ang anghel upang makatapos ang anak mo. Buhay po ba ang Diyos? At natupad po yun. At nang nakatapos na po ang aking anak, yung taong ginamit sa akin ng ating Panginoon, bukod kay kapatid na Pearl, ang sabi ko sa kanya ito, paano ako makababayad sa iyo sa lahat ng binigay mo sa akin? Alam niyo po ba, hanggang ngayon nakakintal po yun sa isip ko, nakakintal sa puso ko. Nasabi niya, kapatid, udyok sa akin yun ng Diyos. Hindi man kita nakikita pa, hindi kita kilala, kundi sa pamagitan ng telepono. Wala kang ibabayad sa akin kahit 5 at wala kang ibabalik. Kundi, wag mong putulin sa'yo yung ibinigay ko sa'yo. Ibigay mo sa kapwa mo para hindi maputol ang pinagmulan nito. Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba? Kaya kahit sa pinakakarampot na paraan, ayoko po magtalusira sa Diyos. Sapagkat, kung sa papuri at pasasalamat, hindi ko na mabilang sa aking mga daliri ang ginampanan ng Diyos sa buhay ko. Batid po yan ni kapatid na Beth, nila kapatid na Marie, nila kapatid na Pearl, at ilang mga alagad.
na sabi ko nga, hindi nyo kayang takalan kung gaano kaligaya ang puso ko sa pagtupad sa Diyos. Sapagkat ako po mismo sa sarili ko, nahihiwagaan sa bawat niyang ginagampanan sa bawat araw sa aking buhay. At ako mismo sa sarili ko, may pangangalandakan ko na siya talaga yung gumaganap at tumutupad. Sapagkat hindi ko lahat ito kaya. Wala akong kakayanan. Kahit suriin niyo pa sa pinakamalalim, wala kayong makikita na makakaya ng isang Marisa. Wala. Kundi dahil sa Diyos, kaya pinupuri ko siya at pinasasalamatan, hindi lang sa salita, kundi doon sa kaungkulan, karampot man o payak man na paraan, maibalik ko sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, ang isa na tip na ibibigay ko po sa inyo, huwag niyong putulin na sa inyo lang. Ibigay niyo po, upang sa gayon, kung kayo man ang naging daan, kayo ang pinagmulan, sigurado ang sino mang pinagmulan, hindi katitigangan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pangalawa po, ano po ang ikinintal sa puso't isip ko ng ating Panginoon? Binigyan po niya ako ng hindi konsensya eh. Yung pag hindi ako nakatupad dun sa gusto niya, ayoko maganap sa akin yun. Yun yung pananalig ko. Sapagkat natakot ako na kapag hindi ko tinupad sa kapwa ko, gagawin sa akin. Igaganti sa akin, doon po ako nagkaroon ng takot. Yun po ang ikinintal po sa isip at puso ko sapagkat napakarami ko nang nasilayan. Sa unang buhay po, kung ilingin sa inyong kaalaman, batid po ni kapatid na Beth, dati po akong feng shui expert. Sa dami ng mga tao na aming nakaharap, nakita ko lahat ng uri ng klase ng buhay. At naniniwala ako doon sa tinatawag nilang karma. Subalit yun po ay hindi tumatalab sa mga taong totoo. Sa mga taong totoo na ang Diyos ang pinanaligan, hindi yun tatalab. Kaya lang nagaganap yun doon sa mga taong walang hiya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa madaling salita mga kapatid, kung ito yung magiging laman ng isip at puso mo, na kapag winanglanghiya mo ang kapwa mo, ibabalik sa'yo, hindi ka makagagawa ng masama. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Yan po, isa sa mga sekreto na hindi ko po sinasabi sa inyo na gawin nyo. Subalit makapagninilay po kayo at maaari nyo rin pong subukan. Kaya doon sa abot na makakaya na pinagkakaloob ng ating Panginoon, gagawin. Sapagkat kailanman ang salita ng Diyos ay walang pagkabula. Amen po ba yun? At kailanman ang magagawa ng tao ay higit pang mapapantayan ng Diyos. Kaya anuman ang kaukulan na gampanin mo na ibinibigay sa iyo ng Diyos, noong kang mahirapan ka, hindi ka pa rin niya pababayaan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po, kaya nasasambit ko po sa inyo, siguro po pag namatay ako, baka sakali may magpatotoo. Subalit, sabi nga ng ating Panginoon, sa panahon ng Espiritu, hindi na kailangan mithiin pa ng tao na may maganap sa Kanya, kundi ipinaliliwanag na ng totoong pinagmulan kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Amen po ba yun? Kaya ngayon pa lang po mga kapatid, naroon yung kaukulan na kapag ang Diyos ang tuwira maghahari sa iyo sa tuwin na inaaral po ng Banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, at kung paano ang mga kapatid ko na nagbahagi ay sumuko sa ating Panginoon, yun po, wala naman po yung sa antas kung ano yung taglay mo. Kundi ang mahalaga ay makatupad ka sa kalooban ng ating Panginoon sa pinakamaliit man o malaking paraan, basta mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang papurit pasasalamat ay maibabalik ko sa Diyos sa pamamagitan ng gawa. Nasabi nga, kapag lingkod ka ng Diyos, mas lamang yung naa-abuse ka. Amen? Dahil alam nila na hindi ka magsasalita. Nakapaglingkod ka ng Diyos, naroon na po talaga yung pagsalakay ng kalaban na gagamit din ng tao. Dahil alam nila na kaya mo magpakababa. At kapag lingkod ka ng Diyos, naroon na rin yung pagsalakay ng kalaban sa kapwa mo na mahihina upang subukin ka. Subalit salamat sa Diyos sapagkat sa kaparaanan po ng ipinagkaloob po niya na liwanag sa pamamagitan po ating mahal na Apo Kunching at ang mga kapatid ko pong alagad at mga kaps, mga kapatid ko po na nakakausap, kapag may burden po na
hindi mo ko kaya bilang pagkatao. At siyempre po, kaya ng ating Panginoon na ginagamit ka niya, mas maganda po yung na-confide mo doon sa kapwa mo, na kapwa-espiritu mo, sapagkat may mga kaloob ang Panginoon sa kanila na makapagdudulot sa iyo ng higit na lakas. Amen po ba yon? Kaya, ang papuri at pasasalamat, mga kapatid, ay walang limitations. Amen? Wala pong limitations yon. Subalit minsan nagkakaroon ng limit, kung ano lang yung nakakamtan ng tao, doon lang naaalala ang pasalamatan yung ating Panginoon. At nawa po, sabi nga ni kapatid na Beth at ni kapatid na Berhel, pagsubok man o kaginhawahan, huwag nating tanggalin yung pasasalamat. At pagsubok man, kung ano man po yung kaukulan na gusto ng Panginoon na ang way ng pasasalamat ay magbigay ka, huwag mong putulin. Amen po ba yon? Sapagkat ang ating Panginoon, kapag siya ang nagtakda ng pagputol, wala na tayong magagawa. Subalit, kung tayong tao ang puputol ng kagustuhan ng ating Panginoon, maililipat sa iba yon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Totoo po yun. Kung hindi ka magiging marapat sa ating Panginoon, kaya niyang gamitin ng iba. Amen? Kaya sa madaling salita po, lahat ng bagay na ating nakakamtan sa bawat araw, maraming paraan din ng Panginoon, hindi man sa material na bagay, ang sarili mo maibibigay mo rin. Subalit hindi yung kaukulan na magiging daan ng pagkakasala, kundi napakarami pong paraan. Napakarami pong paraan. Antas-antas po kung paano ka gaganap at tutupad. Kaya sa dakong ito, yung pagtungo po natin sa dakong ito ay isang way ng pasasalamat natin sa Diyos. Amen po ba yon? Pasasalamat dahil yung pakikipagtipan niya sa oras na ito ay hindi tayo nawala. Amen? Kaya kami pong mga alagad, isa po yan sa, sabi nga ni Mami Beth, sobrang nahihiya na ako sa Diyos. Okay lang, Mami Beth? Sabi niya po sa akin kanina, sobrang nahihiya na ako sa Diyos. Sa dami ng mga pagpapalat biyaya na pinagkaloob niya sa aming buhay, kung hindi pa ako gagawa ng mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganon din po ang sasambitin ko po sa inyo. Sobrang nakakahiya sa ating Panginoon, sapagkat hindi nyo man nakikita yung yamang material, subalit damhin nyo po sa aming puso yung yamang espiritual na ipinagkaloob ng Diyos. At sabi ko nga po sa inyo, muli pinatunayan sa akin ng Ama, pinupuri ko siya, pinasasalamatan, sa bawat kataga na iniluluwal ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, sa katauhan ng mga kapatid ko po na ginagamit, na dinadaluyan ng banal na Espiritu, at maging kung paano pong ipinagkakaloob ng Diyos ang karampot na karunungan para gamitin po ang labi na maghayag ng marapat na mula sa Kanya. Alam niyo po ba, wawakasan ko po ang kapahayagang ito ng isang kwento na ilang araw po yung best friend ko po sa Maynila ay nagkasakit po ang kanyang ina. At sad to say na kaya na palang gawin ngayon ng mga manggagamot yung turukan ka para mamatay ka. Subalit alam niyo po, nagpupuri ako sa Diyos sapagkat nung oras po na yon, sapagkat mayroon nga pong kaukulan na itinatakda, syempre po sa mga Chinese, alam nyo naman po, Buddhism po sila, may mga oras na takda sila kung kailan sila dapat mamatay. Subalit purihin ang Ama, sapagkat sa kanyang kalooban, sa pamamagitan po ng kanyang espiritu, at dumulog po ako sa mahal na Apo na, syempre po, kami po bilang alagad, hindi namin maaaring sarilinin yung kaukulan na kailangan ito yung sabihin mo. Hindi po, kailangan magkonsulta po kami sa pinakamataas. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa katotohanan lang, hindi ganun kadali para magbitiw ng salita. Paano kung hindi patuparin ang ating Panginoon? Amen? Sabado po yun, sabi po niya sa akin ng best friend ko, kapatid, mamamatay na si Mama, sabi niya. Ang gusto po niya ay, syempre po kami magkakapatid, ang gusto po niya ay mamatay siya ng 12 o'clock ng madaling araw. Ng gabi po, midnight po. Eh ano pong ginawa ng manggagamot? Hindi ako magbabanggit ng hospital ha. At hindi po ako magbabanggit. Ang sabi po niya ay ganito, hiniling po ng mga kapatid ko na ibigay yung gusto ng mama nila. Kasi yun po yung kasabihan sa kanila. Marami po kasing paniniwala ang mga Chinese, di ba po? Tinuran po na
Anong sabi sa inyo? Tuturukan daw po ng hanggang 12. Ganun po, umiba po yung pakiramdam ko. Sabi ko, tumumikit ako. Tapos napakalakas po nung tinig na, anak, ituran mo sa kapatid mo bilang kaibigan mo sa laman. Hindi matutupad ito. Lilipas pa ang ilang araw bago yan mabawiin ang buhay. Ang sabi po sa kanya, syempre po, nag-aalanganin po ako, baka mamaya katang isip ko lang yon. Tinuran po sa kanya, mahal na kapatid ko, paano kung hindi maganap? Ano sasabihin sa inyo? Kataon lang ba yon o dili kaya? Bakit nyo pinahihintulutan na magkaroon sila ng license to kill? Sa oras na yun, natuturukan lang. Eh di, para naging kriminal sila. Hindi ko nga alam sa mga kapatid ko, ikaw na bukas. Tandaan mo, sabi sa kanya, hindi magaganap yon. Lilipas pa ang ilang araw bago siya mabawian ng buhay. Alam niyo po, salamat at papuri sa kanya, hindi po naganap, hindi po namatay. Boy po bang Diyos? Tinurukan, tinanggal ang lahat ng aparatos, hindi pa rin namatay. So sa madaling salita, salamat sa Ama, pinatutuhanan po niya na hindi ang gamot ang may karapatan para pumatay, kundi nasa kalooban pa rin ng ating Panginoon. Alam niyo po, Sabado po yun. Ang sabi po ng kanyang mga kapatid, kapatid, andun sila lahat. Sabi niya, andun sila lahat. Kaya kung ito kinikwento sa inyo, hindi para i-chismis, kundi may aral po ito para higit lumalim ang pananalig nyo na hindi tao nagbibigay buhay. Buhay po bang Diyos? Kaya yan ang dapat po natin pasalamatan sa ating Panginoon. May Espiritu Santo na tumatanglaw sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching. Alam niyo po, di linggo, lumipas na po yun, ano po? Nagtanong na naman siya. Sabi ko, Ama, patnubayan niyo po ako. Nawa po ipagkaloob niyo po yung tamang pag-uulat na wag kong ikaligaw ng aking kaibigan. Sapagkat siya lang nakababatid na ginagawa namin ganito. Yung mga kapatid niya walang alam. Subalit siya nakatawa lang, oh, bakit ka nakabantay? Sabi po sa kanya, huwag ka nang tumungo. Kahit andun kayo lahat, hindi mamamatay na andun kayo lahat. Kundi ang magiging kamatayan yan, ipipikit na lang kanyang mata at nakatitig na lang sa inyo. Kapag tumaiyan ng marami, yun na. Sabi po, alam niyo po, di hinintay po nila, hindi hinintay. Sabi niya, kapatid, hinahanap na nila ako, huwag ka munang pumunta. Hindi, naghihingalo na daw. Di linggo po, naghihingalo na daw po. Ay kapatid, hindi pa mamamatay. Ganyan po ang sabi. Eto na, linggo hanggang gabi, buhay pa rin. Sabi niya, kapatid, mayroon pong nagbigay ng kaukulang i-inject daw. Yun po ay cancer survivor. Na yun lang daw po yung in-inject na buhay, yung may cancer noon. Sabi ng Panginoon, ang kaganapan kay Juan na hindi kaganapan kay Pedro. Sulong kapatid, sumaksi ka, sabi sa kanya, sumaksi ka. Kaya kung ito pinikwento, ipakwento ng ating Panginoon, sumaksi ka. Pagdating doon, ditinurukan. Ano nag-epekto? Nakamonitor po yan. Ano ka-epekto? Sumigla sumigla. Tapos kumain ka ng malakas. Sabi po ng Espiritu, anak, sadyang gayon. Kumbaga sa kasabihan ng tayo, magbabaon pa yun Ano po? Kapatid, hindi na siya ganun kay-stable. Nung oras na yon, nabatid ko po yun, dumulog na po ako sa mahal na Apo. Siyempre po, hindi ko na alam yung kalaliman noon, hindi ako maaaring magmarunong. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat buhay na po ang nakasalalay, alam niyo po ang tinura ng mahal na Apo, magalak ka, sapagkat pinababatid ng Ama. Subalit, ituran mo sa kapatid mo na hanggang dito na lang ang may buhay paakyat. At yung kalahati wala na. Ngayon, hindi na siya magiging tatalaban ng mga gamot sapagkat apektado na yung lahat ng organ sa loob. Tapos tinuran po sa kanya, tumawag uli. Pag uwi ko sa bahay, kapatid, naghihingalo na po Eh di sabi ko kay kapatid na Pearl, nakakatawa ka ako itong hinihintay na mamamatay na to. Hanggang ngayon hindi pa namamatay. Amen po ba yun? Alam niyo po, tinuran sa kanya kagabi. Ano na ngayon? Pupunta ako kasi na daw nakadilat na lang. Bukas ka na pumunta kanina po. Sabi ko, mamaya ka na pumunta. Baka bukas pa yung mamamatay. Kagabi po kayo magkausap. Ngayong araw na to, Ngayong araw daw pumamatay, sabi ng Espiritu. Sabi po ng Espiritu, ay kapatid, wag ka nang pumunta.
Bukas ka na pumunta, ngayong umaga nga, at doon na, papaalam na siya. Alam niyo po, walang pagkabula ang salita ng Diyos. Papurit parangal, nung itinurok na daw po yung sa cancer na buhay. Subalit sinabi ng Espiritu, hindi na stable. At mayroon lang ugat na active pa para papunta sa utak niya at sa puso niya. Subalit pagkatapos nun, wala na. At alam niyo po ba, tumawag po kanina, mahal na kapatid, sabi niya, tama yung sinabi niyo, ngayong araw na to siya mamamatay. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi po ako nagsabi nun. Tinuran po ng mahal na Apo kong Ching, itong week na to, hindi lilipas ang linggong ito, mababawian siya ng buhay. Sa madaling salita mga kapatid, bakit ito pinakwento? Kung paano po tayo sa dakong ito inililingap ng ating Panginoon. Ano man ang pinagdaraanan po natin, magpasalamat po tayo sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ayun, kanina, pinawian na po ng buhay. At purihin ng Ama, dakilain siya. Pagkatae, ipinikit lang po ang mata at wala na. At tinuran din na hindi sila kumpleto nang ito ay lumisan. Mga kapatid, bakit ko po ito minithing ibahagi sa inyo? Yan po ang kahalagahan ng banal na Espiritu. Yan po ang kahalagahan kung bakit kailangan natin magpasalamat at magbalik ng parangal sa ating Panginoon sapagkat may isang ginamit. Ang ating mahal na Apo Kunching, nasabi nga ni kapatid na Beth, kung gaano siya kamahal, pinahahanap pa po siya noon. Saksi po ako na nakatabi ko pa yan sa upuan. Sabi ko noon, sobrang itong babaeng ito, kararating lang, ang dami niya isang pagita. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Ayan si Tita Elena.